Morning po, mga kapatid. Morning po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat pong muli dahil pinagsama niyo kami upang magpuri, sumamba sa iyo. We thank you, Lord, sa mga katotohanan na napakinggan namin from devotion, kanina sa Sunday School, and maging sa mga truths na nakapaloob doon sa aming mga inawit na himno. We pray, Lord, na sa pagpapatuloy ng aming gawain, patuloy niyo kaming samahan, ma-enjoy namin yung pakikinig ng inyong mga salita, and kagaya ng aming mga napag-aaralan sa aming Sunday School, may you help us to hear with humility, with faith, and at the same time with a humble heart na handang makinig sa inyong mga salita, Panginoon. And tulungan niyo po ako to preach your word with humility, passion, and with faithfulness sa inyong mga salita. And walang ibang maitaas kung hindi ikaw po lamang, Panginoon. We praise you and thank you in Jesus' name I pray. Amen. Ngayong umaga po, atin pong ipagpapatuloy yung ating pong pag-aaral sa Book of Galatians. Kung maalala ninyo, ako'y nagsimulang mangaral nito noong nakaraang taon. At tayo ngayon ay nasa chapter 3 pa lamang. So to give you a short background sa ating mga napag-usapan sa libro ng Galatians, atin itong pinag-aaralan at sinasabi natin na ang Book of Galatians ay sinulat ni Pablo na kung saan meron siyang layunin na patunayan yung kanyang apostolic na office, and at the same time yung kanyang mensahe na dala-dala. Again, sinulat ito ni Pablo sa mga Galatian believers na pinasok ng mga Jewish teachers na kung saan tinatawag ng mga Judaizers. Sinasabi ng mga Judaizers na itong mga Galatians, hindi sila magiging parte ng pamilya ng Diyos kung hindi sila magpapasakop sa batas ni Moses. Kung sinasabi nyo na mga tagasunod kayo ni Kristo, sinasabi ng mga Judaizers na magpasakop kayo sa sinasabi ng kautusan ni Moses. And specifically na ang issue nila is itong mga Gentile believers na ito, itong mga Galatian believers na ito, sinasabi ng mga Jewish teachers, itong false teachers na ito, na kailangan nila magpatuli para sila ay maging parte ng pamilya ng Diyos. Kung saan makita natin na ito yung sinalungat ni Pablo sa chapter 1 pa lang ng ating pag-uusap. Na sinasabi ni Pablo na hindi nila kailangan magpatuli, hindi nila kailangan sumunod sa mga kautusan ni Moses para sila ay maging matuwid sa harapan ng Diyos, para sila ay kilalanin ng mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi sabi ni Paul, ang isang makasalanan ay magiging parte ng pamilya ng Diyos, hindi sa pagiging isang Israelita literal. Hindi mo kailangan maging Israelita para ikaw ay maging parte ng pamilya ng Diyos. Kailangan mo ay pananampalataya sa Panginoong Jesucristo para ikaw ay maging parte o kabahagi ng pamilya ng Panginoon. Kaya nga nung nakita niya na si Pedro, nung panahon na kinokompromise niya yung ebanghelyo sa harapan ng mga mananampalatayang Hudyo at mga Hentil, anong ginawa ni Pablo? Kanya itong inopose, kanya itong sinaway. Yan yung nakita natin sa chapter 2 hanggang verse 10. Sinaway niya maging itong tore ng relihiyon ng Christianity na si Pedro, hindi niya pinalagpas dahil lang nakataya dito, mga kapatid. Hindi ang kanilang mga personal na issues. Ang nakataya dito, mga kapatid, ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And dito din sa librong ito, ramdam na ramdam natin yung emosyon ni Pablo na kung paanong itong mga Galatian believers na ito ay madaling nagpapadaya sa maling ebanghelyo. Kaya sabi niya sa chapter 1 verse 6, as I am astonished na napakadali niyong iwan yung tumawag sa inyo sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, pagdating ng chapter 3, mararamdaman pa rin natin yung emosyon ni Pablo. Tinawag niya itong mga Galatian believers na ito na foolish. Sa Tagalog, hangal, mangmang. Sabi ni Paul, di ba ito yung ating nabasa, pinag-aralan nung nakaraan na ating itong huling na pag-aralan, tinawag niya, foolish Galatians. Mga mangmang na mga taga-Galatia.
Sabi niya, sino ang gumayuma sa inyo? Sa harapan ninyong mga mata ay hayagang ipinakita si Kristo na napako sa krus. Kumbaga, nag-labor ako sa inyo, 18 months akong nangaral na si Kristo ay sapat na siya para maligtas kayo. Pero ito yung ginagawa ninyo, patuloy kayong namumuhay na tila baga hindi sapat yung ginawa ni Kristo. Kaya tinawag niya silang mga foolish. And yan yung mensahe na binigay ko sa inyo nung nakaraan. Kamangmangan o kahangalan, ang dagdagan, ang tinapos ni Jesus na gawain ng pagliligtas sa krus ng Kalbaryo para sa mga mananampalataya o sumasampalatayang makasalanan. Kamangmangan, mga kaibigan, mga kapatid, kapag sinabi mo o may dinagdag ka sa ginawa ni Jesus na pagliligtas, hindi pwede na si Kristo plus. Hindi pwede na si Kristo mabuting gawa. Hindi pwede si Kristo at pagiging miyembro ng iglesia. Hindi pwede si Kristo at ang baptism para ikaw ay mapunta sa langit. It is only by faith in Christ para ikaw ay patawarin ng Diyos. Walang bawas, walang dagdag. At kapag nagdagdag ka dyan, ay kahangalan yan. Foolishness ang magdagdag ka sa ganyang mensahe ng Apostol Pablo. So nung nakaraan, nakita natin yung argumento ni Pablo kung bakit niya tinawag na foolish itong mga taong ito sa chapter 3. Bakit? Nakita natin yung dalawa. Ang unang argumento ni Pablo dito sa chapter 3 verses 1 to 5, ang argumento niya is yung karanasan ng mga taga-Galatians. Sinasabi niya na kayo mismo, harapan na ipako si Jesus sa mga mata ninyo. Kumbaga, lantad na lantad sa payak na pangangaral ni Pablo. Sa abot ng kanyang makakaya, malinaw niyang ipinaliwanag yung mabuting balita, yung gospel na nagliligtas. And then sa chapter 6, verses 6 to 14, dito binigay ni Pablo yung argumento niya patungkol, gamit naman ng Biblia. Diba ginagamit ng mga Judaizers ang Bible din naman para patunayan yung kanilang paniniwala. Sinasabi nila na si Abraham nga nagpatuli ayon sa Bible. Therefore, kayo din dapat magpatuli. So, ginawa ni Pablo, sige, dahil yan ng argumento nyo, balik tayo sa Scripture. And then, napatunayan ni Pablo na maging si Abraham, bago pa siya tuliin, ay inabot na siya ng biyaya ng Diyos. So, sa madaling salita, dito sa chapter 3, na ating pag-uusapan sa umagang ito, ay ibinigay ni Pablo yung kanyang argumento na sinasabi niya na maging si Abraham, bago pa siya tuliin ay natagpuan na ng biyaya ng Diyos. Sa madaling salita, si Abraham ay hindi naligtas dahil sa pagtutuli. Hindi dahil sa kanyang pagsunod doon sa binibigay ng Diyos na utos, kung hindi dahil sa pananampalataya, dahil sa biyaya lamang ng Diyos. No, beware. Di ko po sinasabi na hindi na natin kailangan sundin yung mga utos ng Diyos. Ang sinasabi ko, hindi yung pagsunod sa mga utos ang nakapagliligtas. Kaya ka susunod because niligtas ka na ng Panginoon bago yung mga bagay na yun. Now, ngayong umaga, gusto kong mag-focus tayo sa verses 10 to 14 ng talata ng Kapitulo 3. And hayaan yung basahin ko ito sa ating sariling wika. Basahin ko muna sa English Standard Version and then basahin ko sa Tagalog. Sabi dito, verse 10, "For all who rely on works of the law are under curse. For it is written, Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them." Verse 11, "Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteousness shall live by faith." Verse 12, "But the law is not of faith. Rather, the one who does them shall live by them." Verse 13, "Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hung on a tree, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith." And basahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, "Sapagkat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat sumpain ng bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan.
sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Sa halip, ang gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Verse 14, upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hentil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Pakinggan po natin. So, after ibigay ni Pablo yung katotohanan na even this great patriarch na si Abraham ay tinanggap ng Diyos dahil sa pananampalataya at hindi dahil sa kanyang pagtutuli o pagsunod sa kautusan, dito sa ating binasang mga talata, binibigay ni Pablo yung pagdidiin na ang isang Kristiyano, ang isang makasalanan ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Specifically is faith rather than any keeping of the law that brings about justification. Sabi ni John Stott regarding dito sa passage nating binasa, sabi niya, while these verses may seem difficult in both concept and vocabulary, yet they are fundamental to an understanding of biblical Christianity, for they concern the central issue of religion, which is how to come into a right relationship with God. So yung passage na binasa natin, mga kapatid, sasagutin ito yung tanong na paano ba tayo magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Yung passage na binasa natin, although napakadaming terminologies na kailangan mong aralin sa Greek, at kung paano ito sinulat ni Pablo, ito'y kailangan nating matutunan sapagkat sasagot ito sa tanong na, paano ba ako maliligtas? Paano ba ang isang kagaya ko na makasalanan ay magkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon? Paano ba na ako na isang makasalanan ay makakapunta sa langit? So ito yung simpleng mensahe na gusto kong ibigay sa umagang ito. Kahangalan ang magtiwala na makapagliligtas ang pagsunod sa kautusan. Yamang ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kahangalan ang magtiwala na makapagliligtas ang pagsunod sa kautusan. Yamang ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Trusting that salvation can be achieved through adherence to the law is foolishness, because salvation is only found in the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross on Calvary. Tandaan natin, kung meron man akong sentence na gusto kong ma-retain sa inyo sa umagang ito, is this: a sinner can't be saved by the works of the law, but through faith in the finished work of Christ. Ang makasalanan ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kung hindi sa pamamagitan lamang ng tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. So I have two things na gusto kong i-share sa umagang ito. Una, law can't save someone. Hindi kayang iligtas ng batas ang sinuman. Now, itong batas na tinutukoy ko is referring doon sa Old Testament law. Those who trust the law for their salvation, sabi ni Pablo, ay ano daw? Under curse. Sabi ni Paul sa verse 10, for all who rely on works of the law are under a curse. Now, ngayon, ang tanong is bakit? Bakit sila nasa ilalim ng sumpa? Sabi ni Paul dito, sundan natin yung sinabi niya sa verse 10. Why? Because it is written, cursed be everyone who does not abide by all the things written in the book of the law, and do them. So sinasabi dito ni Paul, ito'y galing sa Deuteronomy chapter 27 verse 26. Yung sinite niya na passage, na text na ito, sabi doon, cursed be anyone who does not confirm the words of the law by doing them. So dito si Pablo, ang ginawa niya, kinote niya yung verse na kung saan galing sa Old Testament,
para bigyan ng diin yung katotohanan na yung law ay hindi kayang magligtas. Na hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Now, ang tanong na pwede natin pang ibigay dito, bakit kaya alam na alam ni Pablo yung law? Bakit kaya alam ni Paul yung mga batas sa Old Testament? Well, may dalawang dahilan. Una, sabi ng ilang theologians, dahil daw si Paul, yung kanyang rabbinical training. Well, galing siya sa under siya ni Gamaliel. Si Gamaliel, napakagaling na theologian ni Gamaliel. So si Pablo ay dahil daw doon sa kanyang rabbinical training. Well, for me, mas nagustuhan ko yung isang reason kung bakit kabisado ni Pablo yung law. Ano sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 11 verse 24? Puntahan natin yung 2 Corinthians chapter 11 verse 24. Ang sabi ni Paul dito, 5 times I received all the hands of the Jews, the 40 lashes less one. Anong pinapakita nito, mga kapatid? Sabi niya, 5 times daw siyang nakaranas ng 40 lashes minus 1. 5 beses siyang pinaranas nung hatol, nung law. So, sa madaling salita, dahil sa dami niyang karanasan na yun, at sabi ng mga theologians, habang pinapalo pala yung mga tao na lumalabag sa law, habang nilalatigo, meron daw isa na nagbabasa ng law. Nire-recite yung law habang pinapalo yung tao na yun. Just imagine, 5 times siyang pinalo. So, many times siyang narinig ng paulit-ulit yung pagre-recite ng law. So, it makes sense kung bakit yun yung sinabi ng ilang mga theologians. Na si Paul, nakabisado niya na siguro yung law. Sa sobrang daming hataw na nangyari sa kanya. And yun yung binigay niya ngayon na sagot dito sa mga gumagawa nung batas na yon. Sabi ni Paul, curse be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. So this verse, brethren, pronounces God's solemn judgment against sinful humanity. God's standard is perfect. He requires nothing less than total obedience to the entire law. Ang Diyos ay perpekto. Kung gusto mong maligtas ka sa pamamagitan ng law, you have to obey it perfectly. Kailangan mo siyang masunod ng walang pagkakamali. Not only we must keep God's law, but we must continue to keep it. God requires consistent, constant obedience to His revealed will. Kung sinasabi ng mga Hudyo na sige, kailangan yung sumunod sa batas para maligtas, ang sinasabi ni Pablo, okay, sige. Pero kailangan hindi ka magkakamali kahit isa. Kailangan mong masunod yung batas ng Diyos ng buong buo. Everyone must continue to do everything written in God's law down to the last detail. Magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamaliit na utos. Kailangan mong sumunod doon at hindi ka dapat sasablay. And the punishment kapag hindi ka sumunod doon is sumpa. Sabi ni Paul, the punishment for failing to keep God's perfect standard is God's righteous curse. Bawat lawbreaker, bawat paglabag sa kautusan, anong deserve nun? Sabi ng Catechism, every sin deserves God's wrath and curse, both in this life and that which is to come. Bawat kasalanan, bawat paglabag, kailangan parusahan ng Diyos.
And itong Galatians 3:10, mga kapatid, kapag binasa mo lang siya ng plain, lahat lumabag sa batas. May bubulong ito sa'yo. May ibinubulong si Pablo dito. Ano yun? Lawbreaker ka. Pinapakita dito ni Pablo na ikaw at ako ay lumabag sa batas ng Diyos. There is no one who does not sin. Walang sino man ang hindi nagkasala. Sabi ng Isaiah, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Sabi ng Romans, none is righteous, no not one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ikaw at ako, lahat tayo dito lumabag sa batas ng Diyos. Walang makapagsasabi na perpekto mong nasunod ang batas ng Diyos. Now, kung may magsasabi ng ganyan, subukin natin. Sino sa atin dito ang nagsasabi na hindi siya sumamba sa Diyos-Diyosan? Sino dito ang makapagsasabi na ginalang niya ang kanyang magulang sa buong buhay niya? Sino dito ang makapagsabi na hindi siya tumingin sa kapwa niya nang walang mali siya? Sino dito ang makapagsasabi na hindi siya nagalit sa kapwa niya? Sino dito ang makapagsasabi na hindi siya nagsinungaling at hindi siya nainggit sa kapwa niya? Lahat tayo bagsak dyan. And lahat tayo kailangan parusahan dahil lumabag tayo sa utos ng Diyos. Sabi ng James, masunod mo man ng ilan sa mga utos at bumagsak ka sa isa, nilabag mo na ang lahat. So lahat tayo dito, sinasabi ni Pablo, lahat tayo lumabag. Lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng banal na Diyos. And therefore, lahat tayo ay nasa ilalim ng kanyang hatol. Lahat tayo ay nasa ilalim ng sumpa ng kautusan. Sabi ni Todd Wilson, the law cannot give life. Apart from the grace of God, the law of God will only stir up the sin within you, ultimately choking you to death. Kung patuloy mong haharapin at susunod ka sa pamamagitan ng batas, dadalhin ka lang yan sa kamatayan. Dadalhin ka lang yan sa paglayo, sa totoong magliligtas sa iyo. Sabi ni Philip Ryken, God did not give us the law to make us good. Part of the law's purpose, in fact, is to show us how bad we really are. Yung batas pala ng Diyos is salamin para makita natin kung gaano tayo kadumi sa harapan ng Diyos. Sinabi natin na tayo ay mga sinungaling, magnanakaw, mga ngalunya, lawbreaker tayong lahat. Lahat tayo ay lumabag sa kalooban ng Panginoon. And even, yung kinikilala nating great preacher, the Prince of Preacher na si Charles Spurgeon, ay inamin ang katotohanan na ito. Nasabi ni Charles Spurgeon, ang batas ay tila sumira sa lahat ng aking pag-asa sa pamamagitan ng matindi nitong hatol. Lahat ng hindi nagpapatuloy sa lahat ng nakasulat sa batas ay nasa ilalim ng sumpa. Sabi niya, alam ko na hindi ko nasunod lahat iyon. Kaya't ako'y nasumpa. Ano man ang gawin ko, kahit isang kasalanan lang ang hindi ko nagawa, walang halaga kung may iba akong nagawang kasalanan. Nasa sumpa pa rin ako. Kung hindi ko inalipusta ang Diyos sa salita, pero naghangad naman ako ng kasakiman, lumabag pa rin ako sa batas. Parang pagputol sa kadena, kahit isang link lang ang mabasag, buong kadena'y mababasag na. Ako mismo ang naghatol sa sarili ko at parang tama lang nadalhin ako ng Diyos sa impyerno. Ang batas ay parang bakal na hawla na nagsasara sa akin at wala akong makitang paraan sa pagtakas. Sinasabi ni Charles Spurgeon na nung tinignan niya yung law at tinignan niya yung sarili niya, ang nakita niya lang ay yung kalagayan niya na miserable. Nakita niya yung kalagayan niya na wala siyang magagawa kung hindi ang tanggapin ng hatol ng Diyos. Sabi niya nga, dapat lang ako dalhin sa impyerno ng Diyos. Dapat lang parusahan ako ng Diyos.
No, kung sinasabi mo na isang kasalanan lang naman yung nagawa mo, at maliit lang naman, I tell you, yung bigat ng kasalanan ay hindi nakabase sa liit o laki ng kasalanan. Nakabase yan kung kanino mo yan ginawa. Let's say, let me give you an illustration. Kung sasampalin ko si Brother Clark, well, hindi naman, illustration lang. Kung sasampalin ko si Brother Clark, malamang magtampo sa akin yan. At kung sasampalin ko naman yung teacher ko, malamang is ipag-guidance ako nun o i-kick out ako sa school. Kung sasampalin ko ang presidente, baka patayin ako nun, pugutan ako ng ulo nun. Kung sasampalin mo ang Diyos, anong hatol kaya ang ibibigay sa iyo nun? Kanino mo ginawa yung kasalanan? Ginawa mo yan sa isang banal na Diyos na namumuhay sa kasalanan. Yan ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos na ito. Meron siyang batas at ating iyon nilabag. Atin yung sinuway. Therefore, tayo ay nasa ilalim ng utos o ng hatol ng Diyos. Nasa sumpa tayo ng kautusan. So dito binibigay ni Pablo na yung katotohanan na no one keep the law in its entirety. Walang nakasunod ng kautusan ng kabuuan. Walang sino man ang nakatupad ng batas ng Diyos, kaya't walang sino man ang maliligtas sa pamamagitan ng kautusan. No, that's the bad news. Na kung iiwan ko ngayon yung mensahe dyan, baka umuwi kayo na nanlulumo. Paano na? Ano nang mangyayari sa akin? Ako pala ay nasa ilalim ng sumpa. Well, I tell you, ang ganda ng sumunod na mga talata. Sabi sa verse 13, anong sabi sa verse 13 ni Pablo? Nandiyan na yung sagot. Sabi niya, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, curse is everyone who is hung on a tree. Alam niyo kung ano yung nagustuhan ko dito sa sinabi ni Paul dito? Sa sinabi ni Paul dito, hindi niya sinabi na Christ tried to redeem us from the curse of the law. Hindi niya rin sinabi na Christ made it possible for us to be redeemed from the curse of the law. Alam niyo kung ano yung sinabi ni Paul dito? Very emphatic yung kanyang statement. Sabi niya, Christ redeemed us from the curse of the law. Kumbinsido si Pablo dito that Christ accomplished something definitive on the cross. Sigurado yung ginawa ni Kristo sa krus. Hindi ito posible. Hindi ito parang maaari lang, kung hindi sigurado. Yung kanyang kamatayan ay sure. Yung kanyang pagliligtas ay sigurado. He redeemed His people from the curse of the law. So, para mas ma-enjoy natin yung sinabi ni Paul dito, alam niyo yung word na redeem dito mga kapatid, and yung noun niya na redemption, napakahalagang salita po niyan kapag nagbabasa tayo ng scripture. The word redeem, the word redemption is very important word pagdating sa usapin ng kaligtasan. The word redeem means literally to buy off or to set free by the payment of a price. Kumbaga, may binayad, may tinubos. Yung root word nito mga kapatid, na word na redemption, galing yan sa Greek word na agora. At yung agora, ang ibig sabihin ng Greek word na nun, is marketplace. Yung marketplace pala na yun, na tinutukoy dito ni Pablo, ito yung site kung saan nandoon yung mga alipin at doon binibili ng mga ancient Rome yung kanilang mga aalipinin. So may marketplace ng mga alipin at pupunta doon yung mga Romano para bumili ng alipin. Kung saan ibinibigay yung mga alipin sa kayang magbayad doon sa mga alipin.
Sa Old Testament, para mas maintindihan natin ito, buksan natin yung Exodus chapter 22, verse 28 to 30. Exodus chapter 22, verses 21, chapter 21, verses 28 to 30. Sorry. Pansinin natin dito yung isang baka, isang ox. Kung paanong dito natin mas maiintindihan yung usapin ng redemption. Sabi sa verse 28, basahin ko sa Tagalog. Kung suwagin ng isang baka ang isang lalaki o ang isang babae, ano pat namatay, babatuhin ng baka at ang kanyang laman ay hindi kakainin. Subalit ang may-ari ng baka ay pawawalang sala. Then verse 29, ngunit kung ang baka ay dati nang nanunuwag at naisumbong na sa may-ari ngunit hindi niya ito kinulong, ano pat nakapatay ng isang lalaki o isang babae, babatuhin ng baka at ang may-ari niyon ay papatayin din. Kung siya ay atangan ng pantubos, magbibigay siya ng pantubos sa kanyang buhay, anuman ang iniatang sa kanya. So, dito, to give you an illustration, ginamit ko yung Old Testament na situation na ito para mas maintindihan natin yung pagtutubos. Yung baka na nakapatay, kapag nakapatay siya, papatayin din yung baka gamit ng pagbabato. Sabi doon, yung stone to death. Pero kung na-inform na yung baka, yung may-ari ng baka, at hindi niya daw yung tinali, kasamang papatayin yung may-ari. Kapag nakapatay yung baka, isipin niyo kung gaano katindi kung isipin niyo sa aso. Kung yung aso sa atin sa panahon natin yung makakagat, at dapat patayin yung aso. Kung nasabihan na yung may-ari tapos hindi tinali ng may-ari yung aso tapos nakakagat, papatayin din yung may-ari. So, pero sinabi dito, kung may pantubos daw yung may-ari ng baka, pwede niyang tubusin yung kanyang sarili, anuman yung hatol na ibigay sa kanya. So dito pinapakita na mayroong pagbabayad. May binabayad para mapalaya yung isang nagkasala. So dito ginamit ni Pablo yung katotohanan na tayo na nasa ilalim ng sumpa ng kautusan ay ni-redeem. Binayaran. And ano yung pinambayad sa atin? Ano yung pinambayad para daw tayo ay makalaya doon sa sumpa ng kautusan? Walang iba mga kapatid, kung hindi ang mismong buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng silver or gold. Tayo ay tinubos sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesus. The ransom for our sins was nothing less than the very life of the Son of God. But the question is, sa papaanong paraan tayo tinubos ni Kristo? Sa papaanong paraan tayo tinubos ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi dito, Christ redeemed us from the curse of the law by what? By becoming a curse for us. Alam niyo po ba, sa mga Hudyo, itong mga salita na binitawan ni Pablo ay isang napakahirap sabihing pananalita. You know what? Ang mga Jewish sa Talmud, ibig sabihin the body of the Jewish civil and ceremonial, meron lamang po silang 4 na paraan para patayin ang isang nagkasala na sinasabi nila na lumabag sa kautusan ng Diyos. Ay yung 4 na yun is this. Una, sa pamamagitan ng pagbabato, yung stone to death. Pangalawa, pagsunog. Sinusunog nila kapag napatunayan na nagkasala. Pangatlo,
pagpugot ng ulo. And pang-apat, sinasakal. So hindi nabanggit doon yung crucifixion. Alam niyo kung kaninong law yun? Hindi yun sa mga Jewish, yung ganong klaseng pamamaraan ng pagpatay. Kung hindi sa mga Romano. Yun ay batas ng mga Romano. At para sa mga Hudyo, alam niyo kung ano, hindi nila yung tinatanggap. Ayaw nila nung ganong paraan. But here, pinakita na si Christ, niredeem niya tayo sa ganoong klaseng paraan ng pagpatay, ng kamatayan, rather. Si Christ yung pumalit sa ating kalagayan doon. And alam nyo, ang prinsipyo ng mga Hudyo, halimbawa, namatay na sa pagbato yung makasalanan na yun. Ang ginagawa nila doon, kukunin nila yung bangkay at isasabit nila yun sa kahoy. Kaya nga yung word dyan na trick. Tanda yun na yung taong yun ay sinumpa ng Diyos. Yan ang prinsipyo ng mga Hudyo. So, sa madaling salita, yung mga nakasabit doon, hindi sila sinumpa dahil nasabit sila doon. Kaya sila sinabit doon dahil nasumpa na sila. And that's what happened to the Lord Jesus Christ. Sabi dito, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Siya mismo, yung naging sumpa para tayo ay mapalaya sa sumpa. Sinabi ng Romans, ng Corinthians, sabi ni Paul, so that in Him, He who knew no sin, became sin. Siya na walang kasalanan, ay naging kasalanan. So that in Him, we might become the righteousness of God. Upang tayo ng mga makasalanan ay magkaroon ng katuwiran. Yung sumpa na meron tayo, yun yung kinuha ni Christ. Yun yung dinala niya doon sa krus. Upang tayo na nasa ilalim ng sumpa ng kautusan, nasa ilalim ng hatol ng Diyos, ay mapatawad sa ating mga kasalanan. To give you an illustration, may isang surgeon, heart surgeon. Habang nag-o-opera siya, nakita niya yung kanyang patient, na habang ino-operahan niya, nung nakita niya yung kalagayan ng puso ng patient niya, kita niya na ang tanging paraan na lamang para maligtas siya ay heart transplant. Alam niyo, ginawa ng surgeon, ginawa niya is, binigay niya yung kanyang sariling puso para mabuhay yung kanyang pasyente. And that's what Christ did for us. Binigay niya yung kanyang buhay para tayo na mamamatay ay magkaroon ng buhay. Ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo para tayo na mga makasalanan ay mapawalang sala at magkaroon ng tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya kung sa oras na ito, hinahanap mo yung kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kung sinasabi mo na maliligtas ka dahil naging membro ka lang ng isang iglesia, o dahil nabaptize ka way back 10 years ago, 20 years ago, I tell you, wala dyan ang kaligtasan. I tell you, hindi ka dadalhin yan sa buhay na walang hanggan. Ang tanging paraan lang para ikaw ay tanggapin ng Diyos at mapatawad at maalis ka sa sumpa ng kautusan ay yung sampalatayanan mo, yung Panginoong Hesus na siyang nagtubos sa iyo sa lugar na yon. Kaya ang hamon ko sa iyo sa umagang ito, at ang hamon ng salita ng Diyos, manampalataya ka kay Jesus. Manampalataya ka sa nag-iisang paraan para ikaw ay mapalaya sa hatol ng Diyos.
Manampalataya ka na tanging ang paraan na ginawa lamang ni Kristo ang makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Christ says, I am the way, and I am the truth, and I am the life. No man can come to the Father except through me. So sa mga mananampalataya na, nawa itong katotohanan na ito ay patuloy nating awitin, patuloy nating sariwain, kagaya ng inaawit nating paulit-ulit na I stand amazed in the presence. Ang sabi ng awiting ito, I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how he could love me, a sinner, condemned, unclean. He took my sins and my sorrows. He made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Oh, how marvelous! Oh, how wonderful! And my song shall ever be. Oh, how marvelous! Oh, how wonderful is my Savior's love for me. Mga kapatid, ganito tayo minahal ni Jesus. Ganito tayo niligtas ng Panginoon. Kaya naman sa mga panahon na pinagdududaan mo yung kaligtasan at yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, tandaan mo na 2,000 years ago, tinapos na ni Jesus yung kalagayan na miserable na kalagayan mo. Balik ka sa Kanya, tignan mo lagi yung ginawa ni Jesus sa krus, na kung saan pinalaya niya tayo sa hatol ng Diyos at sa sumpa ng kautusan. We can run to the cross of Christ and find that the curse has indeed been lifted from us. Mga kapatid, ilang pangwakas, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga katotohanan ito na kami ay nasa ilalim ng kautusan dahil kami ay mga lumabag. At salamat dahil Ikaw yung gumawa ng paraan upang kami ay makalaya. Maraming salamat sa buhay ng aming Panginoong Hesus. Dahil sa Kanya kami ng mga mamamatay ay nagkaroon ng buhay. We thank you, Lord, na kami ng mga makasalanan ay napatawad dahil kay Kristo. Nawa nga ay gamitin niyo ang mensaheng ito para sa amin na patuloy na mamangha sa dakilang kaligtasan na natanggap namin. And humamon ito sa mga tao, sa mga nakikinig na wala pang kaligtasan. Paawaan sila at patuloy niyo silang paalalahanan sa dakilang gawa ng Panginoong Hesus. We desire nothing in this church and from your word but Christ and the crucifixion of Christ. In Jesus' name I pray. Amen.